Nalugmok siya at pilit niya wala nang sa yung life niya, nasira na lahat ng mga pangarap niya dahil nasira yung bagay na binil niya. And yung para yung mga kapatid is to praise God para mapurihan yung ating Panginoon, kaya gusto niyang mabuild yun mga kapatid. And dahil din mga kapatid, dahil hindi nasunod yung nais niya, dahil hindi nangyari yung gusto niya mga kapatid, tumawag siya sa ating Panginoon sa Psalms 102. Sabi dito, "Hear my prayer, O Lord, and let my cry for help come to you. Do not hide your face from me in the day of my distress. Incline your ear to me in the day when I call, answer me quickly." Mga kapatid, kung sinasabi nito mga kapatid, punong-puno siya ng pagdadalamhati, punong-puno siya ng sakit mga kapatid sa kanyang puso mga kapatid. But mga kapatid, sometimes yung mga bagay na gusto natin is hindi nangyayari. Kasi mga kapatid, meron ka panahunan. At hindi lahat ng panalangin natin ay tutugon ng Panginoon. Kahit na gusto naman yung ma-build yung temple para sa kapurihan ng Panginoon. But sometimes mga kapatid, kahit para sa kapurihan ng Panginoon, hindi nangyayari mga kapatid. Kahit gusto mo naman gawin yun para sa Panginoon, hindi inaalam ni Lord. Dahil hindi pa panahon. Dahil mga kapatid, merong purpose ba't nangyayari yung mga bagay na ito. Pero mga kapatid, nag-reply ang Panginoon sa kanya. Hindi by voice, but in mga kapatid, personal. Sabi ni Lord mga kapatid, "When you were in your lowest moment, and you were alone, I did not turn my face from you." Mga kapatid, sobrang ganda ng message na to. Sobrang ganda ng life ni Nathaniel mga kapatid na bilang isang katulad ni Nathaniel mga kapatid, lumalapit tayo sa ating Panginoon. Tinatanong natin, "Lord, why nangyayari mga bagay na yun? Ba't nangyayari mga Panginoon, pag may inaalay yung mga bagay na yun, nasaktan ako?" But sometimes sabi ni Lord mga kapatid, nakikita niya lahat ng pag-iyak mo. Nakikita niya lahat ng mga sinasabi at pagdaing mo mga kapatid. Nakikita ni Lord lahat ng mga sakit na hindi mo masabi sa iba at sa Kanya lang mga kapatid. Sabi ni Lord, "Hindi ko tinago ang aking mukha sa harap mo." Mga kapatid, sometimes iniisip natin, ba't ang layo na ni Lord? Ang layo mo na sa akin, Lord. Pero sabi ng Panginoon, hindi ako naging malayo sa iyo. Ikaw lang ang lumayo. Ayun ang sinasabi ni Lord mga kapatid. And sometimes God place you in painful situation like loneliness mga kapatid. Loneliness mga kapatid is a chance to get closer to God. Sometimes inaalok ni Lord na malungkot tayo dahil ito yung magiging way para mas malapit tayo sa Kanya. Struggle to increase our patience and trust to God. And heartbreak to understand the beauty of His love. Sometimes mga kapatid sabi ko, "Lord, ba't kailangan masaktan?" Doon mo palang mararamdaman yung love ni Lord. Dahil hindi mo kailangan mag-seek ng validation sa iba. Hindi mo kailangan hanapin yung pagmamahal sa mundo. Dahil mga kapatid, inaalam ni Lord na masaktan ka. Dahil para makita mo na yung love niya ay nasa iyo. Yung love niya lagi nag-o-offer sa iyo mga kapatid. Dahil sometimes mga kapatid, lagi tayo naghahanap. Bakit nasasaktan eh? Kasi nagsisik tayo ng love sa mundo. Naghahanap tayo ng pag-ibig sa bagay na hindi naman mga kapatid nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, yung love niya laging nandyan eh. Lagi nandyan yung love ng Panginoon mga kapatid. Kaya ba't kailangan mo maghanap ng pagmamahal at mga bagay ng papasaya sa mundo? The temptations. To test the faith, the path to God is never easy, but His grace is sure fighting for. Yung temptation mga kapatid, kala natin sometimes mga kapatid, mahirap naman talaga pag dumating ka sa pagsubok. Pero mga kapatid, inaalok ni Lord lahat ng sakit, lahat ng mga bagay na itong mga kapatid, dahil gusto niyong mag-increase yung faith natin sa Kanya. Na mas magtiwala ka sa Kanya mga kapatid kaysa ibang tao. Sometimes mga kapatid, nag-depend tayo sa ibang tao. Depend tayo sa mga ibang tao, pero hindi natin natatandaan, naaalala, nandiyan nga pala yung Panginoon. Handang makinig sa bawat dalangin natin. Sabi ng Panginoon sa John 13 verse 7, "You don't understand now what I'm doing, but sometime you will." Hindi mo natin naiintindihan ng mga bagay na nangyayari sa atin mga kapatid. But dating yung Panginoon, ang panahon mga kapatid na masasabi natin, Lord, kaya pala nangyari yung mga bagay na yun. Kaya pala naranasan ko yung sakit na yun mga Panginoon. Dahil gusto ni Lord na mas matuto ka. Dahil doon mas magmumold ka. Dahil doon mas tuturuan ka ng Panginoon na magdepende lagi sa Kanya at huwag sa iba. Remember sa mga panahon na umiiyak ka sa Panginoon dahil sa tingin mo walang nangyayari.
but you're still here now, you survive. Kala mo hindi mo na malalagpasan yon, yung sitwasyong yon, but you're still here mga kapatid. Alam ko ang bawat isa ay nandito, gumingitin, ngunit sa loob ay basag na basag ang puso niyo mga kapatid. But you're still here mga kapatid, nagpupuri sa ating Panginoon. The breakdown will never define you. Yung mga kasalanan na gawa mo doon, hindi magdi-define mo kung sino ka ngayon. Yes, husgahan ka ng iba, ngunit tandaan mo, hindi ka hinusgahan ng ating Panginoon. Problems will be there, but God's grace will never fail. Sa gitna ng mga pasubok, mga kapatid, God allowed to open your eyes, mga kapatid. Ialam mo si Lord na i-open yung heart mo. Yung eyes ng heart mo, mga kapatid. Dahil kung dumating ka sa pagsubok, mga kapatid, hindi mo iaalaw ang Panginoon. Hindi mo makikita yung blessings sa kabila ng pagsubok. God will walk with you along the healing journey. Sometimes, mga kapatid, sinasabi natin, Lord, I am chosen. O I am called but not chosen. Magkaiba kasi yung tinawag sa pinili, mga kapatid. Kaya nga, kung gusto mo maging tinawag, gusto mo maging pinili, mga kapatid, dapat magpatuloy ka sa ating Panginoon. Sabi ko, mga kapatid, nung dumating ako sa pagsubok, mga kapatid, sabi ko, Lord, ba't nangyayari sa akin yun? Isa ba ako sa pinili mo, tinawag mo lang? Kasi sobrang hirap, mga kapatid, dumating sa pagsubok, ulit hindi mo alam kung hanggang dun ka lang. Yes, naglilingkod tayo sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sayang lahat ng pagpupuri, sayang lahat ng pagsisimba ko kung hindi ako magpapatuloy. Sabi nga, di ba, sabi ni Pastor Jake, nasa church ka na, gawin mo na lahat. Nakilala mo ng Panginoon, lubusin mo na. Kasi kung gusto mo maging pinili, gawin mo ang ginagawa ng mga pinili. God will give you the strength and grace that you need, mga kapatid. Ibibigay ni Lord lahat ng pangangailangan. Sabi nga niya, bago siya umalis sa mundong ito, mga kapatid, ibibigay niya ang mga aliw sa atin. Na siyang maggagabay sa atin sa bawat desisyon sa ating buhay. Na alam niya darating tayo sa mga pagsubok at hindi magiging madali ang journey bilang Kristiyan. Ngunit binigay niya ang kanyang guidance, mga kapatid, the Holy Spirit, para maging gabay sa ating mga kapatid sa journey natin tatahakin. There's nothing to delay in God's time, mga kapatid. Merong perfect time. Huwag mo madali ng mga bagay-bagay ayon sa iyong kagustuhan. Merong tamang panahon na ibibigay ni Lord. At sometimes, masasaktan ka, mga kapatid, ngunit dating ang panahon, mga kapatid, na ibibigay ni Lord yung nais ng puso mo, na alam niyang hindi mo ikapahamak, mga kapatid. Hindi bibigyan na Diyos sa iyo ang mga bagay na pinapanalangin mo kung in the waiting season is hindi ka naging faithful sa Kanya. Sabi, Lord, why hindi mo binibigay yung mga bagay na gusto ko? Kasi, mga kapatid, sometimes, kapag binigay ni Lord yan, alam niyang malalayo ka sa Kanya eh. Sabi ko, Lord, kung ibibigay mo ito, malalayo naman ako sa iyo, huwag na lang. Huwag mo na lang ibibigay, Panginoon, kung alam ko naman ikaw din ang mawawala sa akin. Hindi binibigay ni Lord yung bagay na gusto mo, yung kayamanan, yung kaginhawaan, mga kapatid, dahil alam niya, kapag naginhawa ka na, kapag nasa kapayapaan ka na, kapag sa palingin mo, okay na lahat, nawawala ka naman sa Kanya, makakalimutan mo siya, mga kapatid. Be faithful to God in the waiting season. And sabi ko mga kapatid, ang unfair natin sa Panginoon. Dahil kapag nasa magandang sitwasyon na tayo, hindi natin siya naaalala. Sa totoo lang, ang hirap mag-praise, ang hirap umiyak kapag okay yung lahat, walang problema. Pero kapag dumating ka sa pagsubok, ang daling umiyak. Sabi ko, Lord, ayaw ko maging ganun. Okay lang, tatanggapin ko lahat ng pain, tatanggapin ko lahat ng sakit. Kung ayun naman ang magiging way para maging closer ako tayo sa iyo, mga kapatid. Kaya natin, mga kapatid, huwag tayo masyadong matuwa kapag dumating tayo sa kaginawaan, sa okay ng sitwasyon. Dahil baka yun yung maging way para yung makalimutan mong kausapin ng Panginoon sa panahon na okay ka. Kasi naaalala natin yung Panginoon kapag may problema lang tayo. Sabi ko nga, Lord, ang unfair natin sa Lord, kasi inaalam ni Lord yung break na yun, yung mga heartbreak na yun, dahil alam niya nalapit ka sa Kanya kapag alam niyang nasasaktan ka na. Si Lord ba yung naghihingi ng attention sa iyo, mga kapatid? Di ba si Lord ba ang gagawa ng way? Dahil alam niya, nabibigyan kayo ng mga pagsubok, dahil alam niya nalapit ka sa Kanya eh. Naiisip niyo ba, mga kapatid? Si Lord pag gumagawa ng paraan,
lumapit ka sa Kanya. Dahil alam niya kapag sa kapayapaan ka, kapag okay ka, hindi ka lumalapit sa Kanya. Kaya mga kapatid, lahat ng nararamdaman natin, lahat ng mga bagay na hindi natin masabi sa iba, itulog natin sa ating Panginoon. Itilingid sa Panginoon lahat ng pag-iyak, lahat ng pagdaig mo mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa Psalms 34 verse 18, siya'y malapit sa lahat na nagbibigit ang luha. Siya'y lumapit sa ating Panginoon at itulog natin lahat ng hinanakit at daig sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin.